Gusto mo bang maging blessed sa buhay? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke, chapter 11, verses 27 to 28, and I read it for you. While he was saying this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breast that nursed you." But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Sa ating pong ebanghelyo ngayong araw, may isang babae mula sa karamihan na sumigaw kay Jesus. Mapalad ang sinapupunang nagdala sa iyo at ang mga dibdib na nagpasuso sa iyo. Para bang pinupuri niya si Maria dahil siya ang ina ni Jesus. Ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Hindi tinatanggihan ni Jesus ang pagpupuri kay Maria. Sa halip, ipinapakita niya kung bakit tunay na dakila ang kanyang ina. Hindi lang dahil isinilang niya si Jesus, kundi dahil buong puso niyang pinakinggan at sinunod ang salita ng Diyos. Si Maria ay naging mapalad dahil siya ay naging bukas sa plano ng Diyos. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat. At ito rin po ang mensahe ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima. Nang magpakita si Maria sa 3 batang pastol sa Fatima, hindi siya dumating upang takutin ng tao, kundi upang anyayahan tayong manalangin, magsisi at manumbalik sa Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, kasalanan at takot sa mundo, pinaalala niya na ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin. Patuloy niya tayong tinatawag pabalik sa kanyang pagmamahal. Maraming tao ngayon ang naghahanap ng himala, kasagutan at kapayapaan. Ngunit madalas nakakalimutan natin na ang tunay na himala ay ang pusong handang makinig sa Diyos at sumunod sa Kanya araw-araw. Yan po ang ginawa ni Maria. Sa kabila ng hirap, sakit at pagdurusa bilang ina, hindi siya tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. Minsan gusto rin nating sumunod sa Diyos pero natatakot po tayo. Natatakot sa magiging kapalit, sa pagbabago, natatakot iwan ang mga nakasanayan. Ngunit ipinapakita sa atin ni Maria na ang pusong marunong magtiwala sa Diyos ay hindi kailanman pababayaan. Ang mahal na Birhen ng Fatima ay paalala na sa gitna ng dilim ng mundo, may isang ina na patuloy na umaakay sa atin papunta kay Jesus. Hindi niya inaangkin ang atensyon para sa sarili. Lagi niya tayong itinuturo sa kanyang anak. Ang tunay na debosyon kay Maria ay hindi lamang pagdarasal sa kanya, kundi ang pagtulad sa kanyang pusong marunong makinig at sumunod sa Diyos. Manalangin tayo. Maria, ina ng Fatima, turuan mo kaming makinig sa salita ng Diyos tulad mo. Tulungan mo kaming magtiwala kahit mahirap at manatiling tapat kay Jesus sa gitna ng pagsubok. Akayin mo kami palapit sa iyong anak at gawing bukas ang aming puso sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.